Ano kung isang araw pagising mo, mas mahal na ang presyo ng bigas at ng gulay sa palengke, wala na ring tubig sa gripo, at mas mataas na ang bill sa kuryente, tuyo ang mga sakahan at halos wala nang mahuling isda. Hindi ito eksena sa pelikula. Posibleng mangyari lahat ito kapag tumama ang El Nino. Lalo na kung mauwi ito sa tinatawag na Super El Nino. Kaya ang tanong, handa ba tayo? O gaya ng madalas mangyari dito sa Pilipinas, saka lang tayo gagalaw, saka lang aaksyon kapag nandyan na ang problema. Una, ano nga ba ang El Nino? Ang El Nino ay isang climate phenomenon kung saan umiinit ang bahagi ng Pacific Ocean. Kapag nangyari ito, naapektuhan ang weather pattern sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, ang karaniwang epekto nito ay mas mataas na temperatura, mas konting ulan, mas mahabang tagtuyot, at mas malaking problema sa pagkain, tubig, kuryente, at kabuhayan. Kapag naman sinabing Super El Nino, mas matindi ang init sa karagatan at mas malawak ang epekto sa klima. Karaniwang nangyayari ang Super El Nino kada 10 hanggang 15 taon at bawat isa nagdudulot ng malaking pinsala sa agrikultura at ekonomiya. At kapag natuloy na tumama ang Super El Nino, hindi lang matinding init ang problema. Ayon sa forecast ng Pag-asa at NOAA, may 79% probability na magsimula ang El Nino sa kalagitnaan ng 2026 at tatagal hanggang early 2027. Walang eksaktong estimate para sa gulay, pero malinaw na kapag naapektuhan ang produksyon ng gulay, tataas ang presyo sa palengke. May projection din na posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa 40 hanggang 50%. Maaaring bumagsak ng malaki ang ani. Ang rice yield pwedeng bumaba ng 20 hanggang 25%. Ang produksyon ng ube posibleng bumaba rin ng 30%. Sa isang financial loss analysis para sa severe o Super El Nino event, ang estimated direct losses mula sa crop failures at fishery declines ay posibleng umabot sa 77.8 billion pesos. Samantalang indirect losses mula sa unemployment, disrupted supply chains at inflationary effects, tinatayang aabot sa 209 billion pesos. Ang kabuang estimated losses, posibleng pumalo sa 286.8 billion pesos o humigit kumulang 5.5 billion US dollar. Ang pinagsamang epekto nito maaaring tumapat sa pinsalang dulot ng 1997 to 1998 Super El Nino, pwedeng magtulak sa milyong-milyong Pilipino sa kahirapan at pwede pang lalong magpahina sa food security ng bansa. Hindi pare-pareho ang tama ng El Nino sa buong bansa. Sa Northern at Central Luzon, gaya ng Cagayan Valley, Ilocos, Nueva Ecija at Pampanga, dito nang gagaling ang malaking bahagi ng ating palay. Kapag nagkulang ang ulan at bumaba ang tubig sa mga dam gaya ng Magat, Pantabangan at Angat, apektado ang irigasyon. Kapag apektado ang irigasyon, apektado rin ang ani. Kapag bumaba ang ani, tataas ang presyo ng bigas. Sa Southern Luzon at Bicol, posibleng salitan ng tagtuyot at baha. Ibig sabihin, pwedeng matuyo ang pananim, tapos biglang masisira dahil sa malakas na ulan o bagyo. Apektado dito ang palay, niyog, gulay, abaka at farm-to-market roads. Sa Visayas, delikado ang sugarcane at fisheries. Kapag uminit ang tubig dagat, bumababa ang huli ng mga mangingisda. Kapag bumaba ang huli, apektado ang kabuhayan sa coastal communities at maging presyo ng isda sa merkado. Sa Mindanao, posible ring tamaan ng mais, pinya, saging, kakao at iba pang export crops. Sa Zamboanga, delikado ang sardine industry kapag bumaba ang fish catch at magkaroon ng water shortage. Kaya hindi lang ito usapin ng init. Usapin ito ng pagkain, ng kabuhayan, presyo ng mga bilihin, tubig at seguridad sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi na bago ang El Nino sa Pilipinas. Tumama na ito noong 1982 at 1983, 1997 hanggang 1998 at pinakahuli noong 2015 at 2016. Paulit-ulit na ang leksyon ng El Nino. Pero bakit paulit-ulit din ang problema natin sa tuwing tatama ito? Dito kasi sa atin, hindi uso ang proactive. Lagi na lang reactive. Kapag ubos na yung tubig, saka nagmi-meeting. Kapag nagtaas na ang presyo ng bilihin, saka maghahanap ng solusyon. Kapag luging-lugi na ang mga magsasaka, saka magbibigay ng ayuda at tulong. Kapag galit na ang publiko, saka magkukundamahog para kumilos. Ang Thailand at ibang mga bansa naghahanda na para sa posibleng epekto ng Super El Nino. May water management plans na sila. May drought preparations na rin. May malinaw na kilos ang gobyerno bago pa lumala ang sitwasyon. Dito ba sa Pilipinas, anong pinagkakaabalahan ng mga leader ng bansa? Kailangan ngayon pa lang malinaw na ang plano. Modernisasyon ng irigasyon. Mas maayos na water management sa dams. Suporta para sa drought-resistant crops. Tulong sa farmers cooperatives. Proteksyon sa fisheries. Investment sa renewable energy para hindi tayo dependent sa hydropower at sa imported fuel. At higit sa lahat, mabilis at transparent na aksyon galing sa gobyerno. Ang pagdating ng El Nino hindi mapipigilan, pero ang pagiging unprepared, choice yan. At kapag nandyan na ang El Nino, hindi sapat ang presko, hindi sapat ang sisihan. Ang kailangan, plano, pondo, at mabilis na aksyon. Lideratong nauuna sa problema, hindi nahuhuli. Kaya uulitin ko ang tanong, handa ba ang Pilipinas para sa pagdating ng Super El Nino? O tulad ng dati, saka tayo kikilos kapag nandyan na ang problema. Kapag ramdam na sa bawat tahanan ang init, ang gutom, ang mahal ng bilihin, at ang kakulangan ng supply ng tubig.